Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Narito na ang bugso ng ating mga regional news. Dumako muna tayo sa rehiyon ng Luzon. Agarang implementasyon ng suspension of classes o alternative learning modality, hiniling ng Sangguniang Panlunsod sa lungsod ng Lawag kapag mataas ang heat index. Ang kabuang ulat, ihahatid sa atin ni Jude Pitpitan mula sa Lawag. Automatic suspension wano pan nakaimplementar ti alternative learning modality ti kalikagom ti Sangguniang Panlunsod dito'y syudad ti Lawag numariknan ti nangato nga heat index kareg ti pagadalan dito'y syudad. Imunan ti daytoy pinasingkadan ni Sangguniang Panlunsod member Jamie Fariñas ti chairman ti Committee on Education a 41 degrees Celsius ti kangatuan anirik na dito'y syudad kareg iti napalabas nga aldaw base iti report ti DOS ti Pagasa kunana aday ito nga heat index kat adan ti danger level ngano sa dinno dagiti agisursuro kan dagiti agad adal kat mabalin ang matamaan iti sakit inay na ang mapakaro pa iti sitwasyon no naka aircon dagiti ubing ang mabalin pay ang makadagdag ti sitwasyon gapot ano aggapuda iti truwar ang nakapudpudot kalpasan nakadagos da nga sumrak ti nakalamlami isa kwarto kat talagan nga agtuloy ti mabalin a panagsakit da. Tapno uniform ti panakay-suspenso iti klase no kastuyan ti sitwasyon naskan nga agdesisyon ti SDO Lawag City no i-implementar da ti alternative modality when no suspension of classes saan laeng nga iti school head. Manipod dito yung syudad ti Lawag, Jude Pitpitan para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Jude Pitpitan mula sa Lawag. Dumako naman tayo sa Agoo. Mahigit 661,000 katao sa La Union nakapagrehistro na sa PhilSys. Ang detalye ng balita, ihahatid naman sa atin ni Glenda Sarak. Dumanunan iti 661,639 a Pilipino dito'y La Union, tinakalpas iti Step 2 ti Philippine Identification System no PhilSys registration. May basar da ito wargawag ti Philippine Statistics Authority no PSA La Union. Sigon iti ahensya, karig iti lugar iti probinsya kaadwan tinakalpas iti Step 2 registration ti San Fernando City adumanon iti 113,798. May kadwa ti Bawang a 58,592. May katlo ti Agoo a 52,191. May kapat ti Rosario a 45,681. Ken may kalima ti Nagilian a 42,802. Sakop ti Step 2 registration ti PhilSys, ti validation ti demographic data ken ti panagala iti biometric information kas iti fingerprints, iris scan kan front facing photo. Manipod Agoo La Union, Glenda Bakungan Sarak para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Glenda Sarak mula sa Agoo. Dahoy naman natin ang Palawan. Mas pinaigting na pagbabantay ng kapulisan sa Palawan nagpapatuloy kahit tapos na ang Semana Santa. Narito ang kabuang ulat na ihahatid naman sa atin ni Lizel Pilapil. Aga pa dayon ang mas pinaigting nga pagbabantay ang mga kapulisan sa probinsya yang Palawan, maski diyang tapos din ang mal nga adlaw sigon sa manipagbunyag yang Palawan Provincial Police Office nga si Major Rico Ramos. Makunta na dayon-dayong matitira pa ng mga pulis bilang parte rin yang Ligtas Sumbak 2024 o Ligtas Summer Vacation nga tingka sa adlaw ang kagitingan. Iksambit ng 24/7 ay akabantay ang mga kapulisan, paagi rin sa pwestong mga checkpoints, mobile patrol, ig mga kaparehong tuladya nga ang katuyuan ay mapigilan ng mga maririmu itagipuson nga mabuhat ibiken maayad tingid mi mga pulis nga natitirapan.
Maging sa social media ay padayon da makontana andang pagkampanya paagi sa andang police community relations may kalalabitan sa mga safety tips o kung ano ang mga dapat buhaton labi pa dading bakasyon para maikaw sa anumang klaseng krimen o bikin maayad nga mga inabo. Padayon da makuntana pa ang mga pulis sa probinsya, labi pa ang mga tourist police nga aga pakitabyangan sa iba pang mga partner agencies sa pagsabat sa mga sitwasyon kung kaministeran dading summer vacation. Agalindigi sa Radyo Pilipinas Palawan, Dia si Lizal Pilapil para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Lizelle Pilapil mula sa Palawan. Puntahan naman natin ang rehiyon ng Kabisayaan. DPWH Regional Office 8 ipinatigil ang konstruksyon ng seawall project sa Barangay Lalawigan Beach sa lungsod ng Borongan. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni Sok Aberia mula sa Borongan. Iginmando ni DPWH 8 Regional Director Edgar Tabacon adton temporaryo nga pagsuspender ang konstruksyon ng seawall project sa Barangay Lalawigan Beach sa siyudad ng Borongan han Martes, Abril 2. Anyadton bato ni RD Tabacon na request ng lokal nga pamunuan ng siyudad nga ideng adto nasabi ang konstruksyon na interes sa pagpreserbar han bahura sa Barangay Lalawigan nga kundi diri na mahibabalik adto na danyo sa bahura tikang han pagtikangan ini nga proyekto naglabay nga bulan han Marso. Tuyo liwatan suspensyon nga mataganin higayon aton pag-realign ang proyekto aber maibsan malikyan aton kadugang hipahan pagkadistruso ang ref system ngan makapagdumarahin public consultation bahin hini nga infrastruktura nagdumarahin ocular inspection ni RD Tabacon na lugar ang konstruksyon antes magdesisyon hin pagpagawas in suspension order. Tika nga syudadan Borongan, Sok Aberia, Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Sok Aberia mula sa Borongan. Pumunta naman tayo sa Sogod. Mahigit 133 million pesos na halaga ng illegal na droga nasabat sa isang buwang operasyon sa Eastern Visayas. Pakinggan natin si Aljon Malot para sa kabuang ulat. Nikabat sa kapin 133 milyones pesos nga balor sa ginadiling droga ang nasakmit sa kapulisan sa Eastern Visayas gikan Marso 1 hangtod 31 nining tuiga. Sa gipagawas nga report sa Police Regional Office kon PRO8 nasayran nga nikabat sa 21,308.79 gramo sa ilegal nga droga ang nasakmit pinaagi sa gilusad nga 45 ka operasyon sulod sa usa ka buwan. Kini naglangkob sa 203.79 gramo sa ginudahang shabu ug 21,105 gramos sa cocaine. Dugang pa sa PRO8, 54 ka mga nalambigit sa ilegal nga droga ang nasikop sa buwan sa Marso, samtang 96 na ka mga kaso ang nasangat. Una na nga gipasalig sa PRO8 ang hugot niini nga pagpakanaog sa kampanya batok ilegal nga droga aron masiguro ang kahapsay sa kinatibuk-ang Eastern Visayas. Gikan sa Sogod, Southern Leyte, Aljon Malot para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Aljon Malot mula sa Sogod. Dakuin naman natin ang rehiyon ng Mindanao. City Health Office na nawagan sa mga magulang na pabakunahan ang mga anak nila laban sa pertussis at iba pang mga sakit. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni Ryan Carbon mula sa Cagayan de Oro. Nanawagan karon si City Health Officer Dr. Rachel Dabadilla sa mga ginikanan nga adunay kabataan nga edad usa ka tuig pa ubos nga moadto sa labing duol nga health center aron matupukan sa pentavalent vaccine. Isi proteksyon batok sa sakit nga pertussis, diphtheria, tetanus, hepatitis B o Haemophilus influenza type B. Ipasabot ni Dr. Delia
nga ang sakit nga pertussis bisan pa man og makamatay apan mahimo kining malikayan pinaagi sa pagpabakuna sa dili pa motungtong sa usa ka tuig ang edad sa bata. Namatikdan usab ang pag-ubos sa ihap sa mga batang nabakunahan batok pertussis sukad sa pandemya ni adtong tuig 2020. Busa giawhag sa City Health Office ang mga ginikanan nga magbinantayon og siguruhon nga makumpleto ang tanang matang sa bakuna nga libreng gihatag sa mga health centers. Gikan dinhi sa Cagayan de Oro, Ryan Carbon para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Ryan Carbon mula sa Cagayan de Oro. Pumunta naman tayo sa Zamboanga. 53rd Infantry Battalion nakatanggap ng Resolution of Commendation mula sa Sangguniang Bayan ng Dumingag sa Zamboanga del Sur. Narito ang detalye ng balita mula kay Lesty Cubol. Nakadawat og Resolution of Commendation ang Bravo Company sa 53rd Infantry Battalion Philippine Army gikan sa Sangguniang Bayan sa lungsod sa Dumingag sa lalawigan sa Zamboanga del Sur. Kini bunga sa ilahang nagmalabusong paningkamot batok sa insurensya nga nagresulta sa pagkapuhag sa komunistang grupo nga nagsalag sa mong lungsod sa mokapin sa sigwita ka tuig. Ang paningkamot sa 53rd IB nagresulta usab sa pagkamatay ni Aprecia Alvarez Rosete alias Kabambam, ang sekretary sa Western Mindanao Regional Party Committee o WMRPC, ilawom sa Communist Party of the Philippines, No People's Army kon CPP-NPA. Napatay si Rosete sa usa ka lehitimong engkwentro tali sa nahibiling mga hinanib sa WMRPC o sa Bravo Company sa barangay Malagalad nga sakop sa lungsod sa Dumingag ni adtong Pebrero 27 ng tuiga. Gumikan nini, hingpit nga gila sa SB sa Dumingag ang dedikasyon og ang grabing paningkamot sa 53rd IB nga ikatisok ang kalinaw og kalampuan sa maong lungsod. Ang resolusyon mao nagsilbing testamento sa tinuray nga suporta sa lokal nga pangagamahanan sa misyon sa Philippine Army nga magpabiling insurgency-free og development-ready province ang Zamboanga del Sur. Gikan diri sa Radyo Pilipinas Zamboanga, kini si Leslie Cubol para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Lesty Cubol mula sa Zamboanga. Dumako naman tayo sa Iligan. DOH Regional Office 10 itinaas ang Code White Alert bilang tugon sa measles outbreak sa Lanao del Norte at Lanao del Sur. Ang kabuang ulat ihahatid sa atin ni Sharif Timhar Habib Majid. Isip tubag sa outbreak sa tibdas sa Baloy, Lanao del Norte ug Lanao del Sur, gipasaka sa Department of Health Center for Health Development Northern Mindanao ang Code White Alert sugod Abril 3, 2024. Subay kini sa Advisory Number 2024-08 nga gipagawas sa Regional Disaster Risk Reduction and Management Council Region 10. Kasunod kini sa pagsaka sa gidaghanon sa mga kaso sa tibdas sa Baloy, Lanao del Norte ug pertussis o whooping cough sa Cagayan de Oro City, Bukidnon, Misamis Occidental ug Misamis Oriental. Base sa datos sa Baloy Provincial Hospital ni abot na sa 45 ang kinatibuk ang gidaghanon sa mga kaso sa tibdas as of March 28, 2024. Kay numduman nga nakatala ang DOH-10 ug unom ka kaso sa pertussis sa tibuk Northern Mindanao as of March 23, 2024. Sa pamayag ni DOH-10 Regional Director Dr. Sulpicio Henry Legaspi Jr., mipadala ang DOH-10 og dugang health workers sa lungsod sa Baloy aron natubangon ang maong kalamidad. Gimanduan usab sa DOH Central Office ang DOH-10 ug Caraga nga tabangan ang Ministry of Health sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao sa pagbakuna sa mga bata nga nag-edad og 0 to 10 years old isip tubag sa outbreak sa tibdas sa BARM. Gikan sa Radyo Pilipinas Siligan, kini Sharif Timhar alang sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At inyong napakinggan ang ulat ni Sharif Timhar Habib Majid mula sa Iligan.
Dito na nagtatapos ang ating regional news.